Hi, welcome to Mr. Romeo DIY TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about yung brake pads at saka yung piston ng brake system. Ang nagiging isang cause ng nawawalan tayo ng preno dahil wala tayong regular PMS para sa brakes. So, kailangan tuwing maglilinis tayo ng mga brake pads natin o brake system, kailangan silipin yung caliper, yung piston, kung merong mga kalawang. Kasi sa katagalan na rin, let's say mga 4 years, ngayon mo lang siya nabuksan, maaaring sira na yung piston brake mo. So maaaring napupunit din yung pinaka o-ring nya. So pag ganyan ng kalalim, kasi magaspang na siya, so pag nilihan mo siya, doon siya nagkakaroon ng kanal. So sa piston ring, meron naman tong mga repair kit, yung piston o-ring. So dalawang piston na rubber cover o boots, tatlong takip na bleeder, 4 na boots para dun sa magtutulak dun sa caliper niya. So paano ba siya magbaklas ng brake piston? So mahirap ba itong tanggalin? Okay, so madali lang to. Ipipress mo lang yung pinaka pedal para yung pressure niya, yung vacuum niya, yung fluid niya, yun ang magtutulak. So yung may bibigay kasi yung tips, yung isa pang cause ng paglusot ng ating mga brakes base sa experience, yung o-ring niya is napunit ng caliper dahil siguro sa katagalan na, o di kaya may kalawang na yung piston na caliper, kaya yun ang isang dahilan. Kaya dapat every year, every 30,000 kilometers, sine-check natin yung ating mga brake system. Okay, so dapat kapag nagbaklas tayo ng piston, ingatan po natin to na masugatan or maguhitan. Let's say, wag natin ilalagay dun sa mga mabuhangin dahil pwede rin niya itong ikagasgas. So isa rin niya sa paglusot ng preno kapag meron na siyang gasgas yung piston ring, hindi na siya nag-work mabuti. Kunyari ito yung butas, kapag pumapasok siya, may gasgas na, doon na lumulusot ang nakakaroon ng tagas ng brake fluid. Okay, so ang magandang gawin yan kapag ibabalik na natin yung mga piston ring after natin maglinis ng brake, ang gagawin natin is pahiran nyo muna yung pinaka surface niya ng brake fluid, pati yung o-ring niya, para swabe sa pagpasok niya, and then make sure malinis, wala siyang mga buhangin or bato na nakaipit. Tapos kapag ikakabit na to, gumamit ka ng tubo para itulak siya, para may tama yung pagkakabit kasama yung o-ring. Kasi may possibility na kapag pinilit natin siyang ikabit using yung mga plier, magiging baluktot yung pinaka o-ring niya. So yun yung isang cause din ng paglusot ng preno. So para hindi na rin mapunit yung mga o-ring, kasi mahirap siya kasi may pressure ng vacuum dahil sa pagkakapilipit nito. Magkano ba ang mga repair kit sa piston brake? 650 ang mga presyo niya. Okay, so punta naman tayo dito sa brake pads. Sa brake pads, need ng palitan. So para sa mga newbies, so isang paraan para ma-check ang brake pads ay kung malapit nang siyang maupod o manipis, nagbabawas ka ng brake fluid doon sa reservoir. Kapag bumababa na yan, ibig sabihin manipis na yung brake pad. So tinutulak na siya ng piston, kaya yung fluid mo bumababa. So ibig sabihin isang dahilan yan na manipis na yung brake pads natin. So pangalawa, kung kulang ang yung brake fluid, iilaw na doon sa dashboard. So kapag umilaw doon sa dashboard yung brake light, so ibig sabihin mababa yung reservoir, so konektado na yun sa brake lights. Kasi bihirang-bihira naman magbawas ng brake fluid unless yun nga manipis or may tagas sa mga hose, brake hose o brake pipes. So
So silipin ng brake pads, kung makikita mo manipis na, tinatamaan tayo ng may warning na buckles doon sa rotor disc. So it's time na palitan mo na yung brake pads. So wag mo nang agad madagdagan yung mga gagastusin na masira pa yung rotor disc. So wag mo na antayin na ma-damage pa yan. Kung lagi kang nadagdag tuwing belo sa minimum, hindi naman malaman na manipis ng brake pads mo kasi nga yung fluid tinutulok ang piston brake siya, kaya bumababa ang level. Okay, share ko na din yung iba't ibang uri ng brake pads. So ang hugis ng brake pads ay parang naka-curve siya, so chamfered yung dulo, at kung merong floated na rotor disc, meron ding mga floated na brake pads. Yung floated yung mga may butas or yung may kanal na at sa gitna. Gamit nito is para ma-allowed yung mga gases to escape from the pads kapag nag-apply tayo ng preno. Okay, balik tayo sa iba't ibang uri ng brake pads. So, number 1, yung asbestos. Ito yung mga unang pads na nilabas noong ang advantage nito ay extremely durability, high melting point. Ang disadvantage naman niya, kapag yung fiber or dust is na-inhale natin, ay magiging cause ng lung cancer. Ang organic pads, pangalawa, ito naman yung pinalit sa asbestos na brake pads. Ito naman yung yari sa Kevlar, carbon, rubber, fiber at glass. Mas murang gawin at mas mura din ang price niya. Hindi na kailangan ng too much heat para magkaroon ng friction. Tamang-tama lang ito sa pang-araw-araw na gamit. So, ang downside naman nito, dahil ang performance nito ay ang performance nito ay bound by rubber limited temperature. So kapag sobrang init na nung brake pads mo, doon mag-uumpisang maglo-lose friction. So quality, hindi siya ideal para sa mga race track. So pangatlo, semi-metallic pads. Ito naman yung made ng shading ng mga metals such like steel, iron, bounded with friction. So modified to make the rest of the brake pads. Ito yung may higher thermal friction sa rotor disc, part control ng heat ng disc, which can help brake fail. Ang kanya namang advantage ay maingay siya kumpara sa ibang pads. Produce siya ng maraming dust, ideal sa daily driven at performance o race car. Okay, the last type ng brake pads is yung ceramic parts. Ito naman yung yari sa similar din kung nakikita natin yung mga dinner plate. Ito ay gawa din sa copper fiber. Best brake pads, hindi siya maingay katulad ng semi-metallic. Wider temperature range compared sa organic pads. Ito ay mahal sa lahat ng brake pads. Good quality. Hindi siya pwede sa race car or gamitin sa race track. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung sa next video na to kung paano magpalit ng brake pads and then yung pag-repair ng brake piston. So watch for this next video. Cover ng caliper. That's number 14. Yeah, 14. So, yeah. Yun, sinasahod ko na lang yung brake fluid mga paps para hindi masayang. So kailangan ulit natin i-bleed pag binalik po natin yung fluid. May hangin na po yun. So ito po mga paps, pagtanggal ng caliper cover, yung housing po niya. Magulo mga paps, siya na. Hawak lang ng isang kamay.
natin ulit at natagas ko yung aking pinalitan na piston, bagong piston. So check natin. So sanang sira. Bagong palit ang o-ring pero may tagas pa rin mga paps. Kailangan natin i-check. So yun siya na. Nandun. Ang hapon mga paps. Gel slow ulit. Sa kasalukuyan ay ginagawa ko ang aking brake pad caliper dahil tumagos ang piston nito o lumusot nung ako'y bumiyahe. So nakita ko sa inyo mga paps yung nasirang piston nito. Paps, bali dalawa na yung pinalitan ko kasi may tama na siya. So ito yung tama mga paps, may kalawang na. So ilang beses na akong nagpalit ng kit niya. So lumulusot pa rin. Ito mga paps, yung lumang piston ng caliper kit natin sa old school urban. So dalawa mga paps yung aking pinalitan. Ito mga paps, piston na pinalitan ko. So ito yung tama ng isa. Yan mga paps. Yan. Tapos ito naman yung isa. Yan, mas malalim. So ilang beses ko nang pinalitan ng kit, so lusot pa rin mga paps. So kailangan talaga palitan. So ito namang pagtanggal ng brake pad natin. So ganito lang mga paps. Medyo nahirapan ako nung una dahil yung lock nga meron siyang lock. Ito mga paps, yan, may lock yan. So hindi naman siya actually mahirap tanggalin. So iangat lang yan. Yan mga paps, tanggalin lang yan. So ito yung kaliwang parte. Yan ang brake pad. So ito yung isa. Ganun din ang process mga pa. Pwede mo lang din siyang iangat. So mayroon siyang clip mga paps. Yan. Ito yung pinaka clip niya sa taas at saka sa baba. So ayan mga paps. So ayan, dali lang po siyang tanggalin. Ito yung guide ito yung pinaka guide. Ayan, pinaka guide ng brake pad natin. Pagka pudpud na siya, so lalalim at lalalim, makikita po yan. So ganito ang pagbalik mga paps. Ayan, itatapat. Oops, may buhangin. Kailangan medyo malinis. Ayan mga paps, ito yung clip nya, natatanggal yan. Ayan, natanggal. Kabilaan po yan, harap at sa kababa. So parang pinaka nagtutalak yung clip na yan. So ganyan paps, mga paps, ganito. So ito bumaba konti yung isa. So kailangan nating diinan lang po natin yan mga paps para walanganin yung pwesto. Yan mga paps, kailangan lang natin diinan, kita ba, para pumasok. Mahirap pagka may hawak. So ito mga paps, try natin balik na rin. Ayan.
Kailangan mag-fit lang siya dun sa pinaka-clip niya mga paps. Medyo sanay. Sumubara na, pumasok. Mahirap pagkaisang kamay mga paps. Oops, nabali ang aking clip. Okay, hopefully nagustuhan niyo yung video na to. So kung meron kayong mga gustong i-share, comment lang kayo dito. Maraming salamat nga pala kay Pops Juslong Fajardo sa walang sawang pag-share ng kanyang mga DIY. So thank you sa iyo, Pops. So keep safe always, and then dun sa mga viewers natin, so don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. Bye.